What's up, partner? What's up? Kamusta? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkasama ulit. Na-miss ko to. Sa ganitong podcast. Oo. Partner, napakaraming pag-uusapan. To be honest, napakarami natin pag-uusapan. Ako, handa ba ako today? Yun nga ang tinatanong ko. Kung handa ka ba today na pag-usapan to? Kasi panigurado ako, partner, handang-handa ang mga manonood natin today. Correct, diba? correct. As in, ready ang mga manonood natin na masorpresa kasi sa sobrang dami natin na ibabagsak sa kanila. Yes. This is very important na malaman ng taong bayan yung dapat nilang malaman. At maintindihan nila yung dapat nilang maintindihan, partner. Correct, diba? partner. Dapat nilang maintindihan to, and I hope na sana maging lesson itong sasabihin natin sa to aware the Filipino people. Oo, partner. Tama ka dyan. Yun ang pinaka-main focus doon, partner. Kaya ito, partner, pag-usapan natin yung tungkol dito sa pagiging pikon ng mga alam mo na mga Duterte supporter, partner. Diyos ko, lagi naman, kailan ba sila hindi ng pikon? Ewan ko ba kung bakit sila pikon ngayon. Kasi nagkita si former not former President of China, Xi Jinping, and our President Bongbong Marcos, recently lang to, diba? Recently sa APEC Summit. Tapos, partner, nakakagulat nito, partner, is talagang nagkamayan si President Marcos at si President Xi Jinping. Let me correct, not former, I'm sorry for that. No. Partner, nabash si PBBM dito. At talagang hinahalin tulad si Presidente Marcos sa isang hinahantulad si Presidente Marcos sa isang berdugo na walang pusong dating presidente. Diyos ko naman, partner, wala naman silang ibang gagawin kundi puro ganyan na lang. Yun na nga, partner, ang dapat natin pag-usapan. Yeah. Pag-usapan din natin, partner, dito sa ating podcast, syempre, para malaman ng taong bayan, kasi si former Senator Antonio Sani Trillanes also, ay binabanatan nila tungkol dito sa pagiging may mga meme na lumalabas, mas okay pa daw ang tae kaysa daw sa kay former Senator Antonio Sani Trillanes. Diyos ko. Mamaya partner, tatalakayin natin yan at ano ang masasabi ng taong bayan dito sa ginagawa nila. And ito ang pinakamasarap. Latest din ngayon. Yung usapin patungkol sa pinagpipitagan ng mga Duterte supporter na Dolomite Beach. Dolomite Beach. Nakaka-excite naman yung partner. Kaya nga partner, sabi ko kasi Dolomite Beach. Di ba? Naman, tama ba ako? Marami na naman magingit-ngit yan, partner. Oo, kasi sasabihin kasi natin dun Dolomite Beach. Di ba? Dolomite Beach ang tawag natin ngayon doon, partner. So ito, unahin na natin to. Nakita si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping ng China. Partner, sa tingin mo, ano yung naging refleksyon netong nangyari na pagkikita? This is very historical. Yeah. Alam natin may sigalot sa West Philippine Sea because one of our claimant is China. Ang pinakamalaking bansa na umaangkin, kumukuha at sinagsasabi nila na pag-aari namin ng West Philippine Sea. At suddenly, dito sa APEC Summit na ginanap sa Korea, nagkita yung dalawang matinding nagbabanggaan na mga leaders talaga, partner. Nagkita si Xi Jinping and President Marcos. Partner, bilang isang ordinaryong Pilipino, ano sa palagay mo ang nangyari at may nagkamayan silang dalawa? Well, for me, partner, napaka-decent and napaka-formal nung nangyari. Kumbaga, parang pinakita nila na they are both professional within their own way. Kumbaga, kung paano in-approach ni PBBM si President Xi Jinping, kung paano rin ito tinanggap ng President ng China, napaka-formal at napaka-decente. Kaya nga iniisip ko, ano ba yung pinuputak ko kinakahol ng mga DDS about it, diba? Parang hindi naman dapat bigyan ng big deal yung pagkikitang yun kasi it's very formal, very decent, at nakaka-proud.
Kasi kung tutuusin, hindi in-ignore. Walang ignore na nangyari. They approach each other in a very gentleman way, partner, di ba? Correct ka dyan. Kasi ako, partner, kung tatanungin mo ako, partner, si Pangulong Bongbong Marcos, napaka-decente that time. Yeah. Na kahit may sigalot, na kahit may nagbabakbakan, meron pang mga namamatay sa alitan tungkol sa pag-aari kung kaninong katubigan ba to. Yes. Sa China ba to? Sa Pilipinas ba to? Na nagki-claim na ito ang dalawang bansa. Pero, despite of issues ng bansa natin at within China, is naging formal pa rin si Pangulo. Yeah. Actually, the President Bongbong Marcos is naipagkamay eh. Exactly. Biro mo. Yung pa nga eh. Kumbaga parang... Correct. Ano, partner? Ano siya doon, di ba? Down to earth. Yeah, very humble, kumbaga. Kumbaga, pinakita niya doon na I am a Filipino, I am a professional, kahit na anong mangyari, paninindigan ko ang pagiging professional ko. Kahit ang kaharap ko ay dinudurog ako, niyuyurakan ako ng mga ng bansang ito. Exactly. Hindi niya inisip na, oy, ito kakalabanin ko to. Hindi, very professional pa rin si Presidente Marcos. And I'm so proud of what happened, partner. Nakakatuwang isipin, nakakatuwang makita. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nagingit-ngit ang mga DDS? Ano ba yung kinukumpara nila? Ang tanong, ano ba ang kinukumpara nila? Syempre kinukumpara nila yung dati, yung sinasamba nila, yung poon nila, na which is technically naman alam ng taong bayan kung ano ba talaga yung hidden agenda during that time. That is a gentleman's agreement. Yeah. Diba? Diba? Partner, ito nakakatawa. Nakakatawa to, partner eh. Sabi daw nila, si Xi Jinping daw, para daw natatae nung kaharap daw si PBBM. Talaga, sinabi nila yung partner. Talagang nagulat din ako na natatae daw tong si President Xi. Kasi, para daw, ang expression daw ng itsura niya is, hindi daw maipinta yung mukha. Parang hindi naman yun yung nakita ko, partner. As far as I remember, nung nakita ko yung video, yung clip, they're both smiling to each other. Correct. Approachable, ang dating nilang pareho. Correct. Napakagaang tignan, panoorin. Tama. Diba? So ano yung binabanat nila? Wala na ba talaga sila content pa? Wala na talaga. Parang nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na ng content siguro yung mga DDS. Pero diba? Pero let's set aside. Well, there is a meaningful partner. That time is a very meaningful for both countries. Yes, correct ka dyan. Napaka-meaningful para sa akin nun. Nung nakita si President Xi and President Bongbong Marcos sa APEC Summit. Para sa akin, napakagandang simbolo nun na they're very, diplomacy. Yeah. Xi Jinping stands for China and according to their policy. And President Bongbong stands for the policy of the Philippines. Yeah, and they respect each other. Diba? No? Ang hindi ko lang maintindihan talaga, partner, alam mo, nabababuyan talaga ako sa kanila. Nabababuyan ako doon sa mga DDS, Correction ko lang, nabababuyan ako doon sa mga DDS. Totoo. Bakit ako nabababuyan sa kanila? Bakit nga ba? Gusto nilang i-connect si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kanino? Kanino na naman? Ay dating Pangulong Duterte. Dapat pa ba? Oh my God, nakakulong na yung tao. Alam nyo, bigyan nyo na lang ng galang yung pagkaka-detain niya sa Netherlands. Diba? Yung respetuhin nyo. Ito, partner, matindi. Ito, pinakamatindi. Alam mo, pilit na ikinukunik nitong mga DDS na si Pangulong Duterte daw ay hinarap daw ni Xi Jinping ng ibang-iba. Unlike daw kay President Bongbong Marcos. Naniniwala ka ba doon? Hindi, partner. Bakit? Alam mo, ang tanong ko dyan, sino bang nakakulong ngayon? Sino ba ang nagkaroon ng kaso against human rights? Si Digong. So bakit ko kailangan pakinggan yung sinasabi ng mga DDS kung ang pinakikinggan lang din naman nila is yung gusto nilang paniwalaan? Correct. 'Di ba? So bakit pa ako, Diyos mio, partner, parang hindi na dapat nga binibigyang pansin pa yung mga yan eh. Correct. Ito lang partner. Sa akin lang, partner, ganito. Tingnan mo si President Xi, tingnan mo si President Bongbong Marcos. And then, let's go back to pag tingnan natin. Si Xi, na-meet si President Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos, na-meet si President Xi. There is a biggest difference between Marcos and Duterte. Alam mo isa lang si Duterte, hindi man kinamayan ni Xi, iba yung trato, pero ito lang, kung talaga, ito masakit to,
kung talaga itong mga DDS ay kaibigan talaga nila ang China, I have a question. Sagutin nila to. Sagutin nila to. Sige, partner, sagutin nila to. Mo yan. Sagutin nila to. Sagutin nila to, partner, sa totoo lang. Sagutin nila to. Bakit hindi binigyan ng hindi binigyan si Duterte ng tawag nito ng interim release? Hindi ng interim release. Hindi interim release, partner. Alam mo kung ano, partner? Ano? Bakit hindi binigyan ng asylum si Duterte sa China? Oh, yeah. Before the arrest happened. Nasa Hong Kong pa lang si Duterte, kung talagang kaibigan niya si Xi Jinping, bakit hindi binigyan ni Xi Jinping na bigyan ng asylum si former President Duterte sa China? Dahil dadamputin na ng ICC Hindi, doon pa lang kitang-kita na, partner, di ba? Wala. Wala. Kasi wala. Di ba? Sa totoo lang, wala talaga. Wala talaga, partner. Kung tutusin, magugulat ka Kung talagang pinagmamalaki ng mga Duterte, iba ang pakikisama ni Xi Jinping kay PBBM, iba ang pakikisama niya kay former President Duterte. Tingnan mo, ano nangyari ngayon? Sino nakakulong? Diba? Sino nakakulong? Diba? Yan ang pinakamainam na tanong doon. Bakit kung kaibigan talaga ni Xi Jinping, pinapakalat ng mga DDS to, kaibigan ni Xi Jinping si Duterte, bakit hindi binigyan ng interim release? Diba? Ng asylum. Ng asylum sa China. Pangalawa, yung interim release na pinananawagan nila for the past months. Hindi, kasi ito si President Xi Jinping, aware din yan. Ayaw nila ng ICC. Yeah. Ayaw din nila ng International Criminal Court. Kasi gusto nila, may sarili silang batas at umiiral lang sa policy nila. The question is ganito. Even President Putin, pinailan ng ICC, partner. Pero magtataka ka. Nagkita si Duterte, pinapalabas sila na mas close si Duterte at si Xi Jinping. Bakit hindi binigyan ng asylum? Diba? Walang bilang. Walang bilang. Bakit hindi nila binigyan ng asylum si President Duterte sa China during that time? Alam mo, partner, parang nabigyan ko tuloy ng ibang meaning yung ngiti ni President Xi Jinping nung nakaraan Parang ang dating ng ngiti niya sa akin ngayon is parang, good job PBBM, napakulong mo si Duterte. Alam mo, natakot. Ang kwento kasi niyan, pumunta ng China si Duterte. Hindi para, pumunta ng Hong Kong. Hindi para bumisita sa Filipino community. Biglaan siya. Biglaan na tinipon yung mga tao para ma-meet si President Duterte. Pero one of the main reason is, partner, talaga is dadamputin si Pangulong Duterte sa Pilipinas kung hindi siya umalis nun. Tatunugan nila. Dadamputin na. Ang ginawa, nilipad ng Hong Kong. Pagdating ng Hong Kong, nag-apply ng asylum itong si Duterte at ang China Reject! Aray! Ni-reject. Kaya ngayon, namumblema sila na paano pababalikin yung tatay nila sa Pilipinas. Yes. They have no choice. Walang alam si Duterte kung lumabas na ba kaya naiwan si Bato. Inalam ni Bato kung merong warrant dito, walang nakita. So clear umuwi. Paglipad na paglipad ni Pangulong Duterte sa eroplano, pagsakay niya, pagtapak niya, paglipad ng eroplano, then the PNP set up kung paano siya huhulihin paglabas sa NAIA Terminal 3. Yun ang masakit doon. Yes, partner. At doon na nagsimula ang bagong drama ng Duterte. Correct. Doon na nag-start ang bagong drama nila. Doon na nag-start yung kanilang ineme. And then everything, pagmamakawa sa taong bayan. Doon nag-start yun. Talagang nasaksihan natin yon. Pero kung tutusin, partner, talagang stage play yung drama nila Kasi kung tutuusin, yung ginawang pag-aresto sa former President Duterte is dumaan sa proseso. Ilang taon inantay, ilang taon nilakad. No, correction. Not ilang taon inantay. Hindi ilang taon. Na tiyempo na lumabas na. Yeah. Yung warrant. So sinekreto. Yeah, but this was filed by former Senator Sonny Trillanes. Correct. During what year? During the election. Yeah. That is, if I'm not mistaken, that is May, April. April pa lang. Naalala ko yon. April pa lang, lumabas na yung warrant ni former President. Duterte, yeah. And then, nasa campaign tayo nun. Tumawag sa kanya, and then, Senator Trillanes, sabi niya talaga, umiti na lang siya bigla, sabi niya, mission accomplished. Job alam ko yun.
biglang pumasok ng telepono dahil nga doon sa dahil nga doon sa ICC, yung tawag na yun. Kaya alam ko yun eh. Kaya partner, kung talaga na mahal si Digong ni Xi o kaibigan niya, kasi may kapangyarihan si President Xi. Oo. Alam mo, partner, napakalawak ng kapangyarihan ng presidente. Yeah. Hindi, napakalawak ng kapangyarihan ng presidente ng China. To be honest, partner, napakalawak ng kapangyarihan ng presidente ng China. Alam mo bakit napakalawak? Bakit, sinasabi ko, partner? Kasi kaya niya magkaroon ng asylum si Digong. Pero ba't hindi ginawa? Kasi hawak niyan China. Alam mo ba, yan si President Xi, hanggat siya ay nabubuhay, nagkasundo-sundo ang parliament ng China na siya lang ang presidente. Kaya kahit sinong dumaan na presidente, hindi napapalitan. Yun yung sikreto yun yung sikreto na gusto kong maintindihan ng taong bayan na until na nabubuhay itong si Xi, siya lang ang presidente ng China. Siya lang ang kikilalaning presidente ng China. Alam mo, style na ganun. Yeah. Although that is a style of style yan ng monarchy. Yeah. Hari lang ang nagpapatakbo. Yeah. But in the termino natin ngayon is bibihira na lang kami monarchy except sa US and Brunei and some countries. Ganon din ang China. Parang dynasty. Kumbaga, Xi Jinping dynasty, napaka-powerful. Napaka-powerful na tao nito. Pero, kaya niyang pasunurin ng China ba't hindi binigyan si Digong ng asylum? Yeah, no? Kasi kung tutusin, kaya niyang bigyan ng bakod. Oo! Para hindi na makalabas pa, hindi na mahuli. Mahuli hindi binigay. Pero hindi binigay. What's the reason kung bakit? Ano ba ang dahilan? Yan ang sampal sa mga DDS. Correct. Yan talaga ang magiging sampal sa kanila. Diba? At malaking katanungan. Bakit hindi binigyan ni Xi, si dating Pangulong Duterte, ng asylum sa China para hindi mahuli ng ICC. Para hindi na nahuli pa, di ba? Di ba? O ngayon, ano nangyari? Yan ang totoo. Saba tuloy. Papagkikita ni President Marcos at ni Xi, sa tingin mo, anong magaganap? Connections. Yes. Big connections. Diba? Powerful connection that will bind everything na we are all hoping na it will resolve all of the issues na meron sa West Philippines. Yes, I agree. Yun din yung tinitingnan ko, partner. Yun din ang pinagdadasal natin. Yeah. Yun din ang ating gustong mangyari. Na matapos yung sigalot na ito, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong Pilipinas. Kasi apektado tayong lahat eh. Totoo. You're Filipino. Naasam-asam din natin yan. Diba? Gusto rin natin matahimik kasi ayaw natin na may kaaway na bansa. Diba? China is our friend. But Duterte is not a friend of China. Yes. They are assuming as a friend. They are assuming as a friend. Pero they rejected. Pero in the reality, they were rejected. In the reality, kahit pro China sila, ito ang nangyari sa kanila. Exactly. Yan ang kinabag sa kanila, partner. Diba? Kaya napaka tindi nun ginawa ng mga Duterte. Sa ngayon, masaya ako kasi nagkita si Xi, especially and President Marcos. And then I hope na sana magkaroon ng isang it's going to be a good start. Yes. Magkaroon ng bilateral talks between China and Philippines and how can we resolve the issue and tension sa West Philippine Sea. Yeah. Kasi balita ko sa panig ng China may namatay na. Sa Pilipinas, pinaputulan lang ng daliri. Pero, ayoko na dumatong sa ganon. Diba? Hindi na para madagdagan pa yung ganong klase ng insidente. Scenario. Yes, or scenario. Correct. Hindi na ganon pa. Pero sana, magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon tayo ng magandang bonding between the China and Philippines. Maayos na pag-uusap. Pero, in the reality, partner, China is very beautiful country. Yes. I can guarantee that China is one of the best country in the world. But, if we understand their culture, maiintindihan mo, ma-adapt mo, ma-absorb mo. And the Chinese and also the Chinese bumibilib din sa kultura ng Pilipinas. That's why pinipili ng maraming Chino na manirahan sa Pilipinas because gusto nila magnegosyo dito. I know na someday
magkakaayos din ng bansa natin. I am not pro-China. I am a pro-Filipino. But in terms of friendship, syempre, andun tayo sa mamagitan tayo. Sa tama. Sa tama. At the same time. Oo, kasi totoo lang. Kasi napakahirap naman talaga na ang isang bansa ay misigalot sa ibang bansa, lalo mas malapit pa sa iyo eh. Correct. Meron na tayong trademark sa China in terms of kalakaran ng negosyo eh. 'Di ba? Napakahirap bigyan ng ano nun. Tama. Na may malalim tayong ugnayan sa kanila. Exactly. May malalim tayong pagkakaibigan sa kanila. And yun ang ayaw na masira ni President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya naiintindihan ko yung kanilang punto. Beside nun, nakita ko rin na hindi rin nahayaan ng China na magkaroon ng matinding Ang nagpapagulo lang talaga dito, alam mo last na partner. Bibirahin ko talaga to. Sige na nga. Ang mga Duterte. Yeah. Tanggalin mo ang China sa mga Duterte. Tanggalin mo ang source of sa kanila. Tanggalin nila ang suporta ng China sa kanila. 100%. Gaganda ang takbo natin. Magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Yes! Magkakaroon tayo ng bilateral talks. Sa totoo lang, Diyos ko. From drama, halos lahat kinukuha nila ng atensyon, di ba? Parang hindi sila napapagod, partner. Ano ba? Correct. Ito naman mga DDS na to, hindi ba kayo, pikon na nga kayo, hindi pa rin kayo napapagod mapikon. Walang kasawaan eh. Sinasampal na kayo ng katotohanan kung ano ba talaga ang totoo, kung ano nangyayari. Lahat na sinasabi sa inyo, lahat na binibigay sa inyo kung anong totoo. Hindi nyo pa rin ba matanggap o talaga nagbubulag-bulagan na talaga kayo? Nagbubulag-bulagan sila kasi hindi nila makita ang katotohanan na gusto nilang makita. Ayaw nilang makita yung dapat nilang makita, partner. Correct. Yan din na nasa isip mo. Iwas na iwas. Kaya partner, handa mo, alisin natin ang mga Duterte sa kanila, makikita natin ang galaga at pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Totoo. Pinakamagulo lang dito, sa totoo lang, Duterte. Pamilya nila. Literal. But anyway, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Yes. Ito pa. Natapos natin yung isang topic. Congrats. Pero ito pa. Hindi lang naman dyan natatapos yun. Naman partner. Ano pa bang mga may init mong balita para sa ating mga manonood ngayong araw na to? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka? Ano? Na accomplishment ang Dolomite Beach. Really? Accomplishment. Paano? Accomplishment. Sabi kasi nila, si Duterte daw nagpagawa ng Dolomite Beach. Bakit pera niya? The questions there is, pera niya? That is the biggest question. Ang sabi ng mga DDS vlogger, partner, ito si Presidente Duterte ang nagpaganda ng Dolomite Beach. Actually, partner, I am also a vlogger ng Manila Bay. Yeah. Naging vlogger ako niyan. Bago ko naging napunta sa politics na ganito, naging Manila Bay update vlogger ako. So, nandun ka during those times na ginagawa ito? I think I am the second batch. Am I not mistaken? Second batch na. Okay. Dina-vlog namin yan. Nag-update ng Dolomite. Accomplishment. Lahat. Ngayon, partner, ang tanong dito, hindi ko kasi alam yung mga naging presyo nito. Hindi ko alam yung naging kalakaran ng presyo nito mga to. And then ako nagtataka ako, partner, totoo ba yung balita na magkano yun? Magkano inabot? If I'm not mistaken, that's 654 million pesos. Pesos. So kung 654 million pesos ang ginastos, ang laking pera. Oo, partner. Parang kumabog sa isang flood control project. Oo, laki. Kukulang, malapit na mag-billion pesos. But the question, partner, dito is, ito bang Dolomite Beach is nakakatulong? At second, ano na nga ba ang naging income revenue ng Dolomite Beach ngayon sa bansa natin? As far as I know, partner, wala akong nakitang article about income revenue ng lugar na to. Syempre tayo. For example, umutang tayo sa ibang bansa ng pera. Isa sa mga naging pampaganda ng bansa natin, yung sinasabi nilang
Manila Bay Rehabilitation Program. At pagandahin ng Manila Bay. Ako, partner, to be honest, nung una, tuwang-tuwa ako na sabi ko, sa wakas, gaganda na ang Manila Bay. Gaganda na at meron na tayong Dolomite Beach na maitatawag, partner. Ngayon, ang question ko, kahit na napaganda ang Dolomite Beach, yes, napaganda, dahil sa mandamus rights na pinasa ng batas nun, kahit napaganda, ang tanong dito, nagkano? Magkano ang kinupit o ginastos? Yun ang hindi natin alam, partner. The only numbers that is reflecting sa mga articles is a total of 654 million. 654 million. 654 million so supposed to be that is phase 1, 2, and 3. I think if I'm not mistaken, phase 1, 2, and 3 yan eh. I think hanggang 5 ata to. Hanggang breakwater. Kasi ang nakita ko kasi dun, partner, hanggang phase 2 lang eh. Phase 1 and 2. And dun sa phase 1 and 2 na yun, magkaiba ng presyo. Ooh! The first one is 200 plus million, while the other one, yung phase 2 is 300 plus, kaya siya nabuo as 654. Okay. At yun na yung pinakasinasabi nilang considered complete without no further development plans in the future. Ay, sorry partner. Malaki yung plano dyan. Nakita ko yung plano dyan sa Manila Bay noon ni Secretary Roy Cimatu. At na-meet ko na si Secretary Cimatu ng DNR. Partner, nagtataka ako. Alam mo kung bakit ako nagtataka, partner? Bakit, partner? Kasi, one time, naibalita ko to sa vlog ko. Meron akong nakita doon na almost 100 meters. I think 100 meters so 1,800 meters pa yun. Na haba ng trash boom sa dagat. Trash boom. Ano yung trash boom? Nagulantang yung mundo ko doon. Yeah, trash boom. Ito. Example. Lalagyan mo yung dagat ng harang. Oh. Lumulutang yon. Okay. So ano yun, tela na matitibay. Talaga matibay. Pang dagat talaga. Meron yung styrofoam sa gitna. Bilog. Okay. Tapos may tela sa ilalim yun. May net sa ilalim yun. Tapos may nakaharang. Para yung papasok na dumi, siya yung mag-ano. doon pa lang sa kanya harang na. I see. So hindi natutuloy doon sa pangpang. Ngayon, ang balita ko, ang halaga daw ng partner, maniniwala ka na 800 meters ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. Wow. 50 million pesos. Parang nakakaloka naman yung partner. Yes, para sa styrofoam, tela. That is 50 million pesos. Halaga na trash boom. Grabe parang kakabugin talaga ang flood control. Sabi ko sa'yo, ang daming corruption dyan. Partner. Daming corruption dyan. Alam mo, galit na galit yung foreigner sa amin noon kasi binibidyohan namin sila. Even yung mga manggagawa, galit na galit. I have a question, partner. Since this Dolomite Beach is already open para sa public, nagagamit na ba ito? I mean, safe bang maligo dito? Or partner, to be honest, wala pang naliligo. Bawal maligo sa Dolomite Beach. Pwede ka lang mag-post doon, pwede ka lang mamasyal for amusement, pero in terms of liliguan mo, hindi pa pwede. Napakataas ng water coliform doon. Fecal coliform kung tawagin. So, pag nakainom ka ng fecal coliform na yon, pwede ka magkaroon diarrhea, magkasakit, and lahat ng bacteria. Wala rin pala tayong halos parang inaasang return in terms of revenue dito. Exactly. Kasi partner, gumastos tayo ng almost 600 million. Wala tayong revenue makukuha. It's not really worth it, partner. Kasi kapag sinabi mong beach, okay? Let me correct. Bitch. Bitch. Pero yun na nga, nandun na tayo sa puntong yon. You're expecting na pupuntahan tao, maliligo. Yes. Kukuha ng accommodation since na this is within Manila Bay, maraming hotel. Napakaraming hotel. Restaurants. Mabubuhay yung mga kung ano-ano. Kung sino yung pwedeng gustong pumunta at mag-enjoy. So, dapat meron tayong inaasahang revenue, kita, di ba? As part of the business, as part of paglaki ng ekonomiya natin. Correct. So, in short, gumastos ang dating administrasyon
ng 654 million of taxes ng taong bayan nang wala rin naman palang mapapala at mapupuntahan? Nadali mo, partner. Yan ang totoo. Alam mo, diba? Real talk. Ito lang I never have a, what do you call this, a guts or even parang gustong puntahan yung lugar na yan. Kasi parang hindi niya nakuha yung interest kong puntahan. Kasi nga, parang pag sinabi mo talagang beach, iisipin mo, pasyalan eh. Pwede kang maligo, pwede kang mag-barbecue, and so on and so forth eh. Wala, alam mo, na-realize ko ngayon, props na lang ni former President Duterte to, nasabi niya na para bumango yung pangalan niya na, pinalinis ko to, ginawa kong ganito to, o magpasalamat ka sa akin and say thank you. Ang tawag din sa formality shit. Diba? Yun ang sinasabi ko doon. It's a piece of crap. Partner, imagine mo, ginastosan mo gamit ang pondo ng taong bayan, tapos sasabihin mo, pinagawa mo. Yun nga, sabi nga ng mga DDS wag kang biyahin ko, wag kang tatapak sa Manila, sa Dolomite Beach. Pinagawa doon na mahiya ka sa dating Pangulong Duterte. Ang dapat sagot doon, may karapatan akong tumapak dyan kasi tax ko rin ang pinagpagawa dyan. Ako nagbabayad ng tax niyan. Ako, tayong lahat na nagbabayad ng tax niyan. Taong bayan na nagpagawa niyan. Yun yung pinipinpoint ng mga Duterte supporter pagpipilitan nila ngayon yan Huwag kang tatapak sa Dolomite Beach, biyahin ko, yung makapalam mo ka mo si Tatay Digong nagpagawa nito. Hindi ko alam kung dapat pa bang bumanat o dapat na lang silang kaawaan. Alam mo, sa totoo lang, ito ng partner tawag ko sa kanila Mangmang. Mangmang. Humble ka pa. Sige. Mangmang. Talagang tawag ko sa kanila Mangmang. Ako nga utak lamok Munggo. Inutil. Sa akin lang. Kasi kung tutusin, if we understand the logic, oo, napaganda natin yung Manila Bay. Di na siya mabaho. Mm-hmm. Pero di naman napakikinabangan ng Pilipino in terms of sa buwis. Mga pag-return ba sa atin? Wala. Kumbaga, nalugi ang gobyerno natin doon. Pero napaganda naman niya. The question is, partner, ang Dolomite Beach ba ay 100% na maayos na? Kasi ang tapon ng mga basura sa Metro Manila na lumulutang diyan sa ilog-ilog. Diyan sa ang catch basin is the Manila Bay. Well, for now, but let's look. Sa totoo lang diba? Sa totoo lang, tumambay ka diyan sa Manila Bay. Pag umulan, ang dami napapadpad na water hyacinth, water lily, mga sapatos, mga tsinelas na tinatapon. Napakarami diyan, partner, as in napakarami. Yan lagi ang binablog ko noon, yung mga dumi, kalat na iniiwan after ng bagyo. Kasi nung naging Dolomite vlogger ako doon, alam mo, sa totoo lang, napaka-yaman ng Dolomite, yung Manila Bay na yan, sa lamang dagat. Partner, sa kauna-unahang pagkakataon, ilang beses ko sinabi to, nakahuli yung mangingisda dyan ng octopus. Wow. Oo, octopus. Ang dami namin nahuli dyan na alimasag, tilapia, at nasandamakmak pa na mga ano. Ngayon kaya may mahuhuli pa? Meron pa. Kahit pating, partner, meron. Yes. Partner. Kumbaga parang mga naliligaw ito. Yung Manila Bay niya, may pating yan. Akala nyo wala. Partner, sobrang hiwaga niyan. At napakaganda ng ilalim ng Manila Bay. Nakaligo na ako dyan doon sa sa breakwater. Yung breakwater kasi nasa harapan yun bago tumagos dito. Nakaligo na ako doon, sobrang lalim. As in, I think it's 60 feet. 60 feet. Kung sisisid ka. Kailangan mo talaga na 60 feet siya. So nakikita ko doon yung laman dagat na napakarami, napakayaman. But hindi natin mapahalagahan. Gusto man natin pagandahin. Gusto man natin bigyan ng bagong muka ang Pilipinas. Gusto man natin bigyan ng ikararangan ng bansa natin. Hindi natin magawa because mapaganda man natin yung isang lugar, meron pa rin overpricing na ninanakaw ang pondo. Yeah. Mas nauuna kasi ang pang-personal na interest bago ang bansa. Correct. Mas nauuna ang sariling bulsa bago ang pakikinabangan ng taong bayan. Biruin mo, phase 1 and 2, ang sabi nyo tapos na. Hindi naman phase 1, 2, 3 hanggang 4 yan, if I'm not mistaken. Or 5 nga ata.
Phase 1, 2, 3, 4, 5. Kasi yan yung binablog ko eh. Everyday nung palakad-lakad ako. Ina-update ko yung taong bayan. Mula doon sa may kanyon na kinuha sa Corregidor, mula doon, that is phase 3. Phase 3. Phase 2, yung mula doon sa gate hanggang phase 1. Malapit doon sa may US Embassy. Phase 1, phase 2, phase 3. So phase 2, phase 3 pa lang nga natatapos. Completed na ba kagad yung project? Nakakaloka nga partner kasi nung chinek ko yung data niyan, lumalabas na parang in length or in total haba niya is 500 meters lang. Wala pa siyang 1 kilometer. As in, gagastos ka ng ganung kalaking tapos pera. Tapos gagastos ka ng 654 million. Diba? Kaya nga nakakapagtaka, partner. Paano nila nagawa yun sa bansa natin? That is torture. Tapos sasabihin ng mga DDS, pinagawa ng Digong yan. Let me clarify, guys. Pera ng taong bayan ang gumawa sa lugar na yan. Correct. The question is, kung yung pera bang yun talaga ng taong bayan is napunta sa dapat puntahan o mas nakinabang ang bulsa bago ang taong bayan? Nakinabang ang bulsa. Diba? Ng mga nakinabang. Ng mga may sariling interest. Correct. I'm not saying that they are corrupt, but the reality is overpricing. The number is speaking, kumbaga. Diba? Yun point of view dun. Kaya nakakaawa partner. Kawawang Pilipinas. Kasi kung tutusin, may chance Alam mo yun, may chance talaga siyang mapaganda to the highest level in a way na magiging tourist spot. Correct. Maaari, kayang gawin Kasi maraming hotels doon maraming restaurants, maraming bar. Diamond Hotel, andyan sa Malate, napaka-tourist destination. Napakalapit Kumbaga, kung magkakaroon tayo ng beach resort within Manila Bay, napakalaking source of income nun para sa Pilipinas. Correct, napakalaking source talaga ng partner. At napakalaking opportunity rin na mabibigay sa mga taong natin na nakatira doon that they can, build their own small and medium businesses. Correct. Diba? Magkano lang naman ang business permit sa mga barangay, napakadaling kumuha. Magtinda lang sila kung ano-ano doon. Kikita ang tao. Mabubuhay. Pero, look what happened. Kaya pala nung nakita ko yung article about sa ang planong pag-iimbestiga ng Kamara sa Dolomite Beach na to, I can fully understand na why. Kasi nga, hindi talaga siya worth it. Hindi worth it yung ginawang proyekto. Hindi worth it na naggumastos ang dating administrasyon ng ganito kalaking pera pero wala namang napupuntahan at wala rin namang napapakinabangan. Yun nga. Lalo na para sa taong bayan. Kaya nga partner, ang sagot ko dito, there's no corruption. Corruption talaga nangyayari. Naku partner, patigurado ako magbibingi-bingihan naman ng mga DDS. Hindi! Banal ang dating presidente. Banal ang tatay namin. Wala siyang ginagawang mali. Nanggigigil ako. Sarap po pepektosan At sabihin na naman, huwag kang tatapag. Hindi ko talaga matagap sinabihan akong ganun. But I think at least kumbaga shadow niya yun kumbaga nagtago si Duterte doon sa magandang imahe na yun para lang masabi na pinatayo ako. Pero hirap, alam mo yun, tipong kahit na nagtago siya sa magandang imahe na yun, unti-unti na nga sumisingaw ang baho nila Oo. Unti-unti na nga lumalabas ang katotohanan sa mga putang inang yan, di ba? Utang ina yan. Di ba? So, partner, ulitin mo ba? Utang inang yan. Utang ina. Utang inang 7.2 trillion na utang yan. Utang. Let me clarify. Partner, let me clarify. Utang ng inang yan. Okay, yan yung utang ng inang yan. Okay? Utang ng ina. Sabihin, utang ng utang ng Utang nila. Utang ng nanay. Oo nga. Naman, partner. Pero yun na nga, let's go back there. Diba? Unti-unti na lumalabas yung totoo, partner Ba't mahirap na hirap silang tanggapin? Partner, kasi sabi kasi nila doon, ang sabi kasi nila partner, daw yung utang ng inang yan. Utang ng nanay. So, hindi ng tatay nila. Utang ng inantay. O di utang ng tay yan. Ano? Utang ng tay. Utang ng tatay yan. Utang ng tatay nila. Utang ng tatay nyo yan. Nabinulsa niya rin. Pero partner, let me correct. Ay, paano naman? May naitulong naman si Digong.
Ano? Oo. Ano, magpapatay? Hindi, bukod doon. May naitulong si Digong. Uy, partner, nahihiwagaan ako sa'yo. Magpapaka-DDS ka na rin ba? Uy, ayoko kumain ng tae unlimited rice. DDS, kumakain ng tae ng unlimited rice partner, yan. Parang awa mo na. Hindi, kahit pa paano may tulong si Digong. Ano nga? Oh. Please enlighten me, partner. Gumastos tayo ng 654 billion. Million. Kahit pa paano, hindi na mabaho yung Manila Bay. Oh, pero ganoon pa rin, tambakan pa rin ng basura yung Manila Bay. Alam mo, partner, bibilib lang din talaga ako kapag yung saltang sinasabi nila na pinagawa ni Tatay Digong yan, kung yung perang 654 na yon sa sariling bulsa niya nang galing. Hindi, pera ng taong bayan yan. Doon ako totoong bibilib sa tatay nyo. As in legit. Baka magpadasal pa ako sa lahat ng simbahan ng Katoliko. Pera ng taong bayan yun. Kasama yun sa part ng inutang niya. Ng 700. So wag niyo sasabihin na yung tatay nyo nagpagawa niyan kasi pera ng taong bayan ang totoong gumawa dyan. Correct. Tsaka tayo nagbabayad niyan. Yeah. Tayo mismo nagbabayad ng buwis na yan. Pero as what you can see, is it worth it? No. Napakikinabangan ba? Hindi rin. 'Di ba? Dahil hindi nakapag-generate ng income. Hindi nakapag-generate ng income, walang bumabalik sa nagastos na pera. Correct. So it's a waste of money. If this is not win-win solution. No, it's not. Okay, kaya nga sabi ko nga sa'yo. Ay, hindi. Win yung bulsa nila. Win yung bulsa. yung bulsa. Kalaruhin mo kasi partner yung bulsa na panalo. Win yung bulsa. Panalo. Winner. Panalo yung bulsa ng mga... Porsentuhan dyan, no? Hindi ko alam kung magkano porsentuhan. Pero... Ayaw makikibulong tayo. Oo, lalo na ngayon kasi if I'm not mistaken, baka magkaroon ng pagbubukas ng investigasyon ng kamera dyan. Yeah, abangan ko yun. Partner. Yeah, I saw that article recently lang. Kaya nga abangan ko yung pagbubukas ng kamera. Kasi may mahahalongkat. Ay! Tapos sasabihin naman ni Sarah, papunta naman sa amin yan. Malamang sa termino ng tatay mo pinatayo yan. Papababaran tayo sa corruption. Anong gusto mo tumalon yan kay Pinoy? Hindi naman siyang nagpasimula niya. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi naman pwede tumalon kay Pinoy yan. But anyway, partner, abangan natin yan. Yes! And please don't forget, abangan natin yan. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Yes. Ay. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Alam mo, partner, nakakaloka yung mga topic natin today. Hindi ko kine-carry yung mga balitang binabalita mo ngayon. Okay. Kaya nga nag-ibibigla ako sa mga sinasabi rin natin. Natutuwa naman ako kasi dinidebunk natin. Yeah. Natutuwa rin ako sapagkat ang dami rin natin na pag-uusapan na dapat na malaman. Maraming tayong nililinaw sa taong bayan na dapat nilang maintindihan at sa mga DDS ay dapat yung tanggapin. Ito partner, pasadahan lang natin. Meron pa? May pangantsaw ako sa mga DDS. Ay, sige, partner, niya. Ito sinabihan nila si former Senator Antonio Sani Trillanes na mas okay pa daw ang tae kesa kay former Senator Trillanes. Partner, anong masasabi mo doon sa pakana nila na yun? Napaka-generic. Yes, very generic. Napaka-low life thinker na magsasabing tae si former Senator Trillanes. Wala ka na bang maiba to? Wala na. Wala ka na maisip na ibang word, tae na lang? Tae. Hanggang doon na lang ang kaya ng brain cells mo? Kasi nga, sinabihan sila ni Jam Magno na ang mga DDS nakatanghod sa puwet ng mga Duterte, nag-aabang ng tae with unlimited rice. Yan. So, ganun kay gumante. Hanggang doon na lang talaga ang brain cells. Kasi nga, wala ito. Sa akin ganito lang Kahit sabihan nyo ng tae si former Senator Antonio Sani Trillanes, hindi natatalab sa kanya Wala. Alam mo, partner, hindi natatalab. You know what's the reason kung bakit hindi natatalab yan? Sige, katwiran niya, mamamatay ba ako sa salitang tae? No. Masisira nyo ako. Pero tandaan nyo, hindi nyo na mababawi yung tatay ninyo sa Netherlands. Wala nang bring him home. Wala na. Bring him bones. Meron na bring him bones. Tsaka hello, partner. As you can see naman, even though that
Si former Senator Sonny Trillanes is wala sa posisyon, hindi part ng gobyerno. Pero as you all can see, nagagawan niya ng paraan at kumbaga parang patuloy yung paglilingkod niya sa taong bayan. Correct. Diba? Public service, pagbigay ng justice, pagdating sa korupsyon, pagdating sa mga tiwali na tao ng gobyerno. At ito pa pinakamasarap pakinggan, partner. Hindi nakaposisyon si former Senator Antonio Sonny Trillanes, pero Antinek, napakulong niya yung dating presidente. Mahirap magpakulong ng dating presidente, partner. Totoo, bless. Napakamasalimuot yan, pero tignan mo, napakulong niya si dating Pangulong Duterte at pinagdudusahan ngayon sa Netherlands yung kaso niya. Now, kahit sabihan nyo si Trillanes ng tae, wala na sa kanya yan. Kasi alam nyo kung bakit? Alam nyo. Wala yung word ng taeng yun sa mga naka-accomplish ng taong to. Oo. Walang-wala. Imagine mo, partner, sabihan mong tae si Trillanes, mas okay pa. Mas masarap pa nga sa pagkakapanalo yung pagkakakulong ni former President Duterte. Exactly. Diba? Kahit sa mo tignan, mas masarap pa yung pagkakapanalo na to. Di ka mananalong mayor, di ka mananalong senador, pero nanalo ka naman sa laban mo, napanagot mo naman yung kumitil ng libu-libong buhay ng tao. Diba? Yun yung accomplishment noon. Na hindi maintindihan ng mga DDS. Diba? Kasi nga, ang tawag sa mga DDS niya, crab mentality. Yung crab mentality na yun ang humahatak sa nila pababa. Pinapaniwalaan na lang nila kung yung gusto nilang paniwalaan. Wala silang pakialam kung totoo yun or hindi. O kaya nga, may wala kaming pakialam kung pabebe girls kami. Roset. Diyos Mariose po. Pero para sa akin, that is the sweetest revenge. Actually, hintay ko na nga lang kung sino susunod sa ICC. Let's wait. Kung lumabas ng bansa yan, ako, dali yan. Ako, di ko sasabihin. Gusto ko pagluto niya ng munggo si tatay niya. Abangan na lang natin, partner. But anyway, partner, maraming salamat sa oras mo. Thank you. At least, partner, na inform natin yung mga kababayan natin, nalaman nila yung dapat nilang malaman, and napakarami nilang something interested na nalaman na ngayon. At na-debunk natin yung dapat i-debunk ng mga epal sa bayan. Diba? Please naman po, kung magko-content naman po kayo, kung mambabato man kayo ng kung ano mga panlalait nyo, talinuhan nyo naman. Galingan nyo. Diba? Sayang ang brain cells. Ginagamit yan, hindi yan i-stack. Correct. Tsaka, lupitan nyo pa. Yeah. Well, wish you good luck. But anyway, partner, thank you for the friend. Thank you sa oras. May oras ka na kahit alam kung busy tayo for the whole days. Or for the next days. For the next days. Or busy because napakaraming programa. Abangan nila tayo sa Bengkador. Abangan nila sa Radyo Pilipinas. Abangan nila tayo sa at maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Yes. Especially sa mga Filipino OFW na nakikinig sa atin na tinututukan para sa tamang pagbabalita, tamang pagkokomento, walang sisinuhin, basta tama ang ating pinaninindigan. At totoo. Yan po ang aming hatid sa inyo sa mga oras na ito. Maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share? Ito like partner Yan yan. Maaari mo ba ako i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. And partner. Yes, partner. Ang ganda ko doon. Ayan. Nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsama nyo sa aming mga programa upang pakinggan, matuto at makinig sa mga totoong balita para sa taong bayan. Wala tayong pinipili, wala tayong kinikilingan. Pero sasabihin ko dapat perwisyong totoo lang. Serbisyong totoo lamang po. Akala ko perwisyo. Akala ko perwisyo pa sasabi ko. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po ay palagi hanggang sa susunod natin pagkikita. See you later mga kababayan ko sa mas marami pang video sa mapanood. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto mo ng ganitong usapan tuwing umaga. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Biyahe ni Koy, partner. At ako naman si Kuya Heb. Maraming salamat po. Sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.